okay, ito lang ang kaya ko. Kung itong budget ko 1,000 dirhams in a month or 500 dirhams in a month, ilan ang mabibigay mo sa akin? Sige, kaya na yan. Until you establish the profile. Pag dumami na ng dumami, kaya mo na, may pera na ulit, okay, sige, hire na. Pwede na kita hire full time. Bigyan mo ko ng ganito. Ganon. Tapos doon na, pag may budget na, mag-ads na tayo, no? Mag-ads na tayo. Facebook ads na. Not Facebook, Google. Google ads and Instagram or TikTok ads na. Kasi may pera na tayo. Nandun pa rin ako sa stage na yun kasi binubuo namin yung another branding namin. So sabay lang tayo din. Thanks for sharing. Marami pa kasing iba't ibang klase ng online marketing. Like, meron tayong email marketing, meron tayong tinatawag na FB ads. Everything na minamarket natin through online, digital marketing yun. Pagdating kasi sa paggawa ng business strategy, we always think yung things na mga like functional. Paano nyo ibibenta yung sarili nyo through online? It should be functional, emotional. Ano yung functional, Zara? Functional, the benefits na makukuha ng business, makukuha ng customer or ng consumer sa business nyo. Kailangan nyo i-emphasize yun. Ano naman yung emotion na mafe-feel, na gusto nyo ipa-feel sa customers nyo or consumer nyo pag bumili sila ng product nyo or pag in-avail nila yung product nyo. That will come sa magiging USP nyo, unique selling proposition. Kasi kailangan malaman nyo kung ano yung uniqueness nyo versus dun sa kalaban nyo. Actually, yung ginagawa namin sa team, pag may clients kami, iniisa-isa namin yan. Meron kaming bagong close lang ngayon. Glutathione product siya sa Philippines. Nag-research kami, ito si client, no? Tapos naghanap kami ng 2 competitor niya, si 1 competitor tsaka si 2 competitor. Nirundown namin lahat ng products ni client, lahat ng products, tapos pricing. Tapos doon kami tumitingin kung ano yung difference nila.